Unahin ko po yung tanong tungkol sa cooking on the Sabbath. Ito po yung nabasa ko sa Spirit of Prophecy at saka sa Bible. Bawal po ba talaga sa ating mga Seventh-day Adventist ang magluto sa araw ng Sabado? Siyempre, pag sinabing araw ng Sabado, magsisimula po yan sa Friday sundown hanggang Saturday sundown. Ano po nakalagay sa Bible? Ito po yung nakalagay sa Bible, mga kapatid. Exodus 16:23. Then he said to them, "This is what the Lord has said. Tomorrow is a Sabbath rest." Ibig sabihin, Friday pa lang ito, mga kapatid ha. So tomorrow, magsasabat. Sabi dito, tomorrow is a Sabbath rest. A holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake today. Ngayon, Biyernes. And boil what you will boil, and lay up for yourselves all that remains to be kept until morning. So ibig sabihin, bawal talaga ang magpakulo, magluto sa araw ng Sabat. Pagka Friday sundown na, bawal magluto. Mga kapatid, malinaw po yan sa Bible. At ano po ang sinasabi ng Spirit of Prophecy, kinikilalang propeta ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid? Those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day, ibig sabihin, yung mga ayaw, no, mga kapatid, na mag-prepare sa araw ng Biyernes para sa Sabbath, and who cook food on the Sabbath, yung mga nagpapatuloy magluto sa araw ng Sabado, ano pong sabi? Violate the fourth commandment. Ano pong ibig sabihin ng violate? Nilalabag. No, mga kapatid? Nilalabag ang ikaapat na utos. And are transgressors of God's law. Anong ibig sabihin ng transgressors? Manlalabag ng batas ng Diyos. Mabigat pong kasalanan yan, mga kapatid. Ang sabi sa 1 John 3:4, sin is the transgression of the law. So, kasalanan talaga. Kapag tayo ay nagluto sa araw ng Sabat, mga kapatid, ito po yung sabi, all who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment will not cook any food upon the Sabbath. They will, in the fear of that God who gave his law from Sinai, deny themselves and eat food prepared upon the sixth day, even if it is not as palatable. Ibig sabihin, kahit hindi masarap, kahit hindi bagong luto yung kinakain nila sa Sabat, ay tinitiis nila dahil ayaw nilang makalabag, mga kapatid, no, sa utos ng Diyos. Ito talaga yung tunay ng mga Seventh-day Adventist na talagang nag-iingat sa utos ng Diyos. Yung pong hindi nakakaalam sa utos na to, kahit mga Seventh-day Adventist, kung hindi pa nila naintindihan, sense of ignorance pa sa kanila ito. Yung pong sense of ignorance ay hindi pa ituturing kasalanan sa iyo kung hindi nyo naintindihan, mga kapatid. Siyempre, tayo naman dito sa Pilipinas, hindi popular na teaching to sa Seventh-day Adventist sa Pilipinas. Ang nakalakihan natin, okay lang magluto ng Sabat. Ito talaga, mga kapatid, no? Ito talaga yung nakalakihan natin. Karamihan sa atin, hindi tayo naturuan o hindi tayo nakarinig ng turo na hindi natin nabasa itong sinasabi ni Ellen G. White, no, mga kapatid, na yung palang mga nagluluto sa araw ng Sabado ay lumalabag sa ikaapat na utos. Hindi natin nabasa itong mga to. Pero unti-unti, no, sa ating pagbabasa ng Spirit of Prophecy, sa ating pagbabasa ng Bible, nakakaalam ngayon tayo ng mga liwanag, ng mga katotohanan. Ngayon, mga kapatid, kung nakaalam na tayo at naintindihan na natin at tapos ipagpapatuloy pa rin natin, iyon ang delikado, mga kapatid. Kailangan unti-unti na tayong magbago, no? Unti-unti na nating baguhin, i-practice yung tama, no, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, yung cooking on the Sabbath at saka pagiging vegetarian, no, mga kapatid, mahirap yan para sa akin, no, mga kapatid, dahil ako po ay Kapampangan at hindi masyadong kumakain ng gulay. Marami po sa atin, no, katulad noong sa panahon ng mga Israelites ay sinabi na ng Diyos na mag-prepare sa araw ng Sabat at sinabi ng Diyos na magluto sa araw ng Sabat, ay meron pa rin talagang mga matigas ang ulo na nagpatuloy, no, mga kapatid, nagpatuloy na labagin yung utos na yon. At siyempre, kinuha ng Diyos. Ibig sabihin, kinuha yung buhay nila. Ito po ay tahasang paglabag sa kautosan ng Diyos at tayo po ay magkakasala, no, mga kapatid. At siyempre, kapag may kasalanan, ang sabi sa
1 John 3:8, tayo ay sa dyablo, mga kapatid. Ibig sabihin, wala tayong kaligtasan kapag tayo ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. So, mga kapatid, ito po kasing issue na ito ay maraming dinadahilan ang ating mga kapatid, no? Bakit daw sa ating mga institutions, no, ay nagluluto naman sa araw ng Sabado, kunwari sa ating mga universities, sa ating mga hospital, bakit pinapayagan naman magluto? Problema na po 'yun ng ng leadership. Problema na po 'yun ng leadership kasi maraming paraan. Kung gusto talaga nating patigilin yung ating mga working students sa pagluluto sa araw ng Sabado, napakaraming paraan, mga kapatid. Kakain na lang ng prutas, tinapay, no? Tsaka yung mga nuts, no, mga kapatid. Siyempre sa ating mga hospital, pwede nating sabihin sa lahat ng magpapa-confine, lahat ng magpapa-admit sa hospital, kailangan meron tayong policy na tayo ay hindi nagluluto sa araw ng Sabado at nagsaserve lang tayo ng delicious, no, fruits, no, bread, yung mga basta hindi nagluluto ng araw ng Sabado. Meron namang paraan, no, mga kapatid. No, pwede ring mag-prepare ng rice, no, mga kapatid. Sa araw ng Sabat, pwedeng mag-init pero bawal magluto, mga kapatid. Yan po yung sinasabi ni Ellen G. White, pwedeng mag-init pero bawal magluto, mga kapatid. At maraming paraan kasi ako, mga kapatid, kami sa pamilya, naghanap kami ng mga paraan para makapag-preserve ng mga pagkain na gusto namin pakainin sa araw ng Sabat. Ganito, mga kapatid, yung sa kanin, kopyahin natin yung style ng mga Japanese. Yung kanilang kanin, mga kapatid, nilalagyan nila ng suka. Alam niyo po yung takip ng suka. Para hindi napapanis. Para hindi mapanis. Kahit lutuin mo yun ng Friday bago mag-sundown, hindi yun mapapanis. Lalong-lalo na pag nilagyan mo ng 2 cups yung takip nung vinegar, hanggang Sunday, hindi yun mapapanis, mga kapatid. Actually, ginagawa namin yun every Friday, mga kapatid.